puro halaman at paikot ng braso ang gagawin natin na tattoo. Ano kaya ang kakalabasan nito? Nice day ngayong araw. Ready na natin yung mga kailangan natin gamitin sa pagtatattoo. Ahitan yung dapat ahitan para maidikit na natin yung design na gustong ipatattoo ni ma'am. Para maidikit yung stencil ng maayos, ginamitan natin yan ng stencil transfer gel ng Crazy Tattoo Product. Pagkatapos, i-ready naman natin yung setup natin. Machine, tattoo glide, inka, needle na gagamitin natin sa pagtatattoo. At Crazy Tattoo Product na ginagamit natin na tattoo glide kapag nagtatattoo. Pagkatapos na mag-ready, umpisa na natin na tatuan si ma'am. Ang gagamitin natin na needle para sa piyesang to ay gagamit tayo ng 3RL na needle. Bali dito nga sa part na to, medyo nahihirapan ako na papasukin yung ink. Siguro dahil iba yung texture ng balat dito. Halos nakakadalawang daan pa ako ng needle para lang pumasok yung ink. Sabi ko kay ma'am, mas okay sana kung nababara namin to ng lotion. Makakatulong kasi yung lotion para mas lumambot yung balat kapag tatatuan na namin. Sabi ni ma'am, hindi pa naman ako nag-lotion dahil tatanggalin naman din kapag tatatuan na. Sayang, kaya sa mga magpapatattoo, kung gumagamit kayo ng lotion, mas mainam din na mag-lotion kayo bago magpatattoo. Nang sa ganon, mas mabilis na pumasok yung ink. Syempre, dahil mas magiging malambot yung balat. Pero sa ibang part, mas mabilis naman din namin na ipapasok yung ink. Bali, itong tinatatuan natin ngayon ay dati na natin silang natatuan. At itong braso ni ma'am, pakonti-konti nga lang at nabubuo na. Nag-umpisa sa maliit, ngayon nga ay medyo malaki. At ang plano niya dito sa braso niya ay mapuno ng tattoo. Siguro napakagandang tignan nito kung puro halaman yung gagawin ni ma'am hanggang sa mabuo. Para pwede siyang makilala o laging binabanggit yung babae na puno ng halaman yung braso. At kung puro halaman na nakaikot sa braso niya, magmumukha siyang diwata dahil sa mga tattoo niya. Dahil alam naman natin o nakikita natin kapag maraming halaman, merong diwata. At si ma'am yung magiging diwata dahil sa mga tattoo niya na halaman. Matagal na nga tong in-inquire ni ma'am at ngayon lang din siya nagka-oras. Pagdikit pa nga lang namin ng stencil kanina, nagagandahan na siya. At syempre, habang tinatatuan, mas tumitingkad pa gamit nga ang ink na black. Bali, gaya nga rin ng dati, meron na ako natatuan na gantong design pero magkaiba lang. Dahil ayon ay tinatuko sa binte at puro dahon at walang bulaklak. Talagang itong design nga ay pinapatato talaga ng mga babae, kundi sa braso, sa binte. Talagang maganda naman siyang tignan kapag pinatato ng babae. Bali, ito nga ang pinapatato ni ma'am ay merong mga bulaklak, hindi lang dahon, at meron nga ring butterfly na pinaligay. At ito nga ay pinaikot hanggang kabila. Pero meron kaming design na iniwasan dahil sa parting gilid ay merong tattoo si ma'am. Isda na kulay red. Biro ko nga kay ma'am na mabubuhay na yung isda niya dahil meron ng halaman na magmimistulang oxygen. At syempre, hindi na natin to papatagalin pa. Linisan na natin to gamit ang foaming soap ng Crazy Tattoo Product. At eto na nga yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo kay ma'am. Ikaw, gugustuhin mo rin ba na magpatattoo ng gantong design? At tingin mo, kung pupunuin ko yung braso ni ma'am ng gantong design, maganda ba yung kakalabasan?